Mula sa pagiging isang henyo sa operasyon, bumagsak si Mateo bilang janitor. Ngunit sa isang desperadong sandali, ang kanyang mga kamay ang nagligtas sa buhay ng isang dalagang komatose na si Angela. Habang pilit siyang sinisiraan at dinudurog ng kapwa-doktor, tahimik niyang nilalabanan ang kasinungalingan gamit ang konsensya at tunay na yaman ng isang manggagamot. Ngunit sapat ba ang integridad upang manaig laban sa inggit, intriga at kapangyarihan? Final announcement. We will cease all life support for the patient in VIP room 701 in 5 minutes. Ang boses na walang emosyon mula sa speaker ng ospital ay tumarak sa puso ni Mateo Reyes na parang isang matulis na kutsilyo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa hawakan ng mop, ang palad niyang magaspang dahil sa trabaho ay nanginginig ng bahagya. Amoy ng disinfectant. Ito na ang pabango ng kanyang kabiguan, ang halimuyak ng mga pangarap na namatay. Bawat pagkayod niya ng mop sa makintab na sahig ng St. Jude's Medical Center ay isang paalala. Bawat pagtingin sa mga doktor na naglalakad nang may autoridad sa kanilang mga puting coat ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Dati, isa siya sa kanila. Dati, siya si Dr. Mateo Reyes, isang magaling na neurosurgeon mula sa probinsya puno ng pag-asa. Ngayon, siya na lang si Matt, ang tagalinis, ang anino sa pasilyo na walang nakakapansin. Matt, bilisan mo dyan. Kailangan nang i-clear ang room 701. Final sanitation bago i-pull out ang lahat. Utos ng head nurse, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Opo, ma'am, sagot niya. Yumuko para itago ang pait sa kanyang mukha. Habang tinutulak niya ang kanyang cart papunta sa VIP wing, bumalik na naman ang alaala. Isang maliit na kamay na nangangatog sa pagkakahawak sa kanya. Ang iyak ng isang ina. Doktor, gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang anak ko. Ngunit sa maliit na ospital sa kanilang probinsya, kulang sila sa lahat ng bagay. Kulang sa gamit, kulang sa suporta. At sa huli, kulang din siya. Nabigo siya. Ang insidenteng iyon ang nagbaon sa kanya sa putik, ang sumira sa kanyang pangalan at kumpiyansa. At ngayon, heto siya. Papasok sa silid ng isang pasyenteng susukuan na rin. Pagbukas ng pinto ng VIP room 71, bumungad sa kanya ang isang eksenang kabalintunaan. Ang silid ay maluwag at marangya, parang isang 5-star hotel suite. Ngunit ang hangin ay mabigat sa amoy ng kamatayan. Sa gitna ng lahat, nakahiga si Angela de la Vega, isang babaeng napakaganda. Kahit walang malay, napapalibutan ng napakaraming makina na patuloy na humihinga para sa kanya. Sa tabi ng kama, nakaupo si Don Ricardo de la Vega, ang makapangyarihang bilyonaryo na laging nasa balita dahil sa kanyang mga tagumpay sa negosyo, ay mukha ngayong isang ordinaryong ama na nawawasak ang mundo. Lukot ang kanyang mamahaling suit at ang mga mata niya'y nakatitig lang sa wala, sa mukha ng kanyang nag-iisang anak. Sa kabilang panig, nakatayo si Dr. Carlos Imperial, ang head ng medical team. Matikas, professional at malamig. Tiningnan niya ang mga numero sa monitor, hindi ang pasyente. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Isa na lang itong procedure. Don Ricardo, it's time, marahang sabi ni Dr. Carlos. We did everything we could. There's no brain activity whatsoever. It's the most humane thing to do. Nagsimulang maglinis si Mateo sa isang sulok. Sinisikap na maging invisible. Ngunit ang kanyang mga mata, na sanay maghanap ng mga senyalis ng buhay, ay hindi maiwasang mapatingin sa mga monitor. Flatline, walang pagbabago, gaya ng inaasahan. Ngunit sandali. Sa electrocardiogram monitor, sa gitna ng tuloy-tuloy at walang buhay na linya, may nakita siyang halos hindi mapansing paggalaw. Isang napakaliit, napakabilis na pagtalon, isang ghost wave. Itinuturing itong machine artifact, isang error na walang kahulugan. Karamihan ay babaliwalain ito, pero nakita na niya ito dati. Sa isang pasyenteng idineklara na ring hopeless,
Isang maliit na pag-asa na binaliwala ng lahat. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Mateo. Ang takot na bumabalot sa kanya nitong mga nakaraang taon ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang instinct ng isang doktor. Huwag Matt, janitor ka lang, manahimik ka na lang. Pero paano kung tama siya? Nakita niyang nagsimula ng hawakan ng nurse ang switch ng ventilator. Hindi na niya kaya. Sandali po. Ang boses ni Mateo ay nanginig ngunit sapat ang lakas para mapatigil ang lahat. Napalingon sa kanya si Don Ricardo, si Dr. Carlos at ang mga nurse. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at inis. Sino ang hamak na janitor na ito para manghimasok? What is the meaning of this? Malamig na tanong ni Dr. Carlos. Get him out of here. Ngunit hindi natinag si Mateo. Lumapit siya kay Don Ricardo, ang mga matay nagmamakaawa. Senyor, Don Ricardo, may nakita po ako. Sa monitor, isang senyales. Kahit napakaliit lang po, parang meron pa. Are you insane? Singal ni Dr. Carlos. That's just a machine error. You're a janitor. What do you know about reading an ECG? Pakiusap po. Pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay basag na. Alam ko pong wala akong karapatan, pero bigyan niyo po ako ng 5 segundo bago niyo po patayin ang makina. 5 segundo lang po ang hinihiling ko. Nakita ni Don Ricardo ang desperasyon at sinseridad sa mga mata ni Mateo. Isang amang nawawalan na ng lahat ay kakapit kahit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa. Carlos, let him. Utos ni Don Ricardo. Ang boses ay may bigat ng awtoridad. But Don Ricardo, this is absurd. I said let him. Sigaw ng matanda. Natahimik ang lahat. Tumango si Don Ricardo kay Mateo. Ito na iyon, ang kanyang pagkakataon. Mabilis na lumapit si Mateo sa kama. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay may hawak na mop, ay gumalaw ng may katiyakan at kaalaman na matagal na niyang hindi ginagamit. Hindi niya pinansin ang mga makinang nakapalibot. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pasyente. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, idiniin niya ang kanyang mga daliri sa isang particular na pressure point sa leeg ni Angela. Isang lumang pamamaraan na pinag-aralan niya para i-stimulate ang vagus nerve. 5. Nagsimulang magbilang ang nurse sa utos ni Dr. Carlos. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. 4. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pagbabago sa pulso sa ilalim ng kanyang mga daliri. 3. Idiniin niya ng bahagya. Ipinapadala ang lahat ng kanyang pag-asa sa kilos na yon. 2. 1. Binitawan ni Mateo ang leeg ni Angela at napaatras, katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina. Ang flat line sa monitor ay hindi nagbago. Isang nangiting mapanlait ang gumuhit sa labi ni Dr. Carlos. See, a waste of time. Now proceed. Beep. Isang tunog. Isang mahina. Ngunit malinaw na tunog mula sa heart monitor. Beep. Beep. Napatingin ang lahat sa screen. Ang dating tuwid na linya ay nagkaroon na ng ritmo. Mabagal, mahina. Ngunit nandoon. Buhay. Kasabay nito, sa ilalim ng ilaw ng silid, ang isang daliri sa kamay ni Angela de la Vega ay bahagyang gumalaw. At dahan-dahan, sa harap ng mga matang hindi makapaniwala, ang kanyang mga talukap ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kadiliman. Iyon ang unang bagay na naramdaman ni Angela. Isang kadilimang mabigat at walang hanggan, kung saan lumulutang ang kanyang kamalayan na parang isang dahon sa lawak ng karagatan. Walang alaala, walang pagkakakilanlan, tanging ang pakiramdam na siya ay umiiral. Pagkatapos ay dumating ang mga tunog. Sa simula, ito'y mga pamilyar na ugong lamang, isang mahinang pag-beep na may ritmo, isang malayong boses na hindi niya maintindihan
na para bang siya'y nasa ilalim ng tubig. Ngunit unti-unti, ang mga tunog ay lumilinaw, nagiging matalas at nakakabingi. Kaguluhan. Iyon ang salitang pumasok sa kanyang isip. It's a miracle! A miracle! Check her vitals. Now. Paano nangyari to? He's just a janitor. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga talukap ay parang may pabigat na tontoneladang bakal. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pagpupunyagi, isang manipis na siwang ang nabuksan. Ang mundo ay isang malabong anyo. Mga kulay na naghahalo-halo. Puting pader, asul na uniforme, at isang malaking bulto ng itim na nakatayo malapit sa kanya. Angela? Anak? Naririnig mo ba ako? Ang boses na yon, malakas, makapangyarihan, at puno ng emosyon. Kilala niya ang boses na yon. Ngunit saan? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling binuksan. Bahagyang luminaw ang kanyang paningin. At sa unang pagkakataon, isang mukha ang kanyang naaninag. Hindi ito ang may-ari ng malakas na boses. Ito ay mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Nakasuot ito ng murang asul na uniforme. May mga butil ng pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may halong pag-aalala, pagkamangha at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, ang tingin ng lalaking ito ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Para bang sa isang saglit, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ngunit ang saglit na yon ay biglang nawasak. Prinsesa ko, gising ka na! Ang malaking bulto ng itim ay biglang sumugod sa tabi ng kama at ang mukha ng lalaking naka-uniforme ay natabunan. Bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang ama, si Don Ricardo de la Vega. Ang mga mata nito'y namumugto, ang buhok ay magulo. Niyakap siya nito ng mahigpit, ngunit wala siyang lakas para tumugon. Tawagin ang lahat ng espesyalista. I want a full workup. Sigaw ng kanyang ama. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos ay isa pang mukha ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang mukha na nagpatindig ng kanyang mga balahibo kahit sa kanyang kasalukuyang estado. Si Dr. Carlos Imperial. Malamig ang mga mata nito. Walang bakas ng tuwa. Tanging propesyonal na pagkalkula. Let's not get ahead of ourselves, Don Ricardo. Sabi nito habang kinukuha ang isang maliit na flashlight at itinuon sa kanyang mga mata. This could simply be an involuntary muscle response. Naramdaman niya ang paghawak ni Dr. Carlos sa kanyang kamay, ang pagpindot sa kanyang mga daliri. Sinusuri siya nito na parang isang sirang makina, hindi isang taong nagbabalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang pagiging malamig nito ay nagdulot sa kanya ng takot. Sinubukan niyang magsalita. May gusto siyang itanong, nasaan ako? Anong nangyari? Sino yung lalaking una kong nakita? Ngunit tanging isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay isang hawla at siya'y bilanggo sa loob nito. Ang isip niya'y gising, ngunit ang katawan niya'y ayaw sumunod. Isang malaking takot ang gumapang sa kanyang puso. Biglang isang alaala ang sumilakbo sa kanyang isipan na parang kidlat, mga nakakasilaw na ilaw ng sasakyan, ang tunog ng mga preno na humahaginit sa aspalto, isang nakabibinging lang lagabog ng bakal na yumuyupi. Napapikit siya ng mariin, isang aksidente. Na aksidente ako, iyon lang ang kaya niyang alalahanin, isang pira-pirasong bangungot. Nang muli siyang magmulat, ang atensyon ng lahat ay na kay Dr. Carlos na ngayon na tila nagbibigay ng kanyang hatol. Remarkable but inconclusive, sabi ng doktor. We need to run more tests. As for this, lumingon si Dr. Carlos at itinuro ang lalaking naka-uniformeng asul, si Mateo, na tahimik pa ring nakatayo sa isang sulok. Security, please escort this janitor out. He is a nuisance and has contaminated a sterile environment.
Ang mga salitang iyon ay tumama kay Angela. Janitor? Siya ba ang tinutukoy nito? Ang lalaking may pinakamalumanay na mga mata na una niyang nakita? Nakita niyang lumapit ang dalawang security guard kay Mateo. Yumuko lamang si Mateo, walang sinabi, at nagsimulang maglakad palabas. Tumingin si Angela sa kanyang ama. Naghihintay na pigilan nito ang utos ni Dr. Carlos. Ngunit si Don Ricardo, sa gitna ng kanyang pagkalito at kagalakan, ay hindi kumibo. Ang kanyang atensyon ay na kay Angela at sa sinasabi ng eksperto. Habang dinadala ng mga gwardya si Mateo palabas ng silid, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakikita ni Angela ang sakit at pagkabigo sa mga mata nito bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin. Isang tanong na walang boses ang nabuo sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa saradong pinto. Bakit? Bakit parang pakiramdam ko? Ang taong kalalabas lang ay ang siyang dahilan kung bakit nakabukas ang mga mata ko ngayon. Para kay Don Ricardo de la Vega, ang mundo ay laging simple. Nahahati ito sa dalawang bagay: assets at liabilities, mga problema at solusyon, mga taong kaya niyang bilhin at mga taong wala siyang pakialam. Sa loob ng 50 taon, ang formulang ito ang nagtayo ng kanyang imperyo. Ngunit ngayon, sa malamig at marangyang opisina ni Dr. Carlos Imperial, ang lahat ng kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Let me be clear, Don Ricardo, sabi ni Dr. Carlos, ang kanyang mga daliri ay magkadikit na parang tore sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. What we witnessed was an anomaly, a one-in-a-million cortical flare caused by the cessation of medication. It's a known, albeit rare, phenomenon. The janitor's intervention was a dangerous, reckless coincidence. Bawat salita ng doktor ay parang yelo. Sinusubukang palamigin ang nag-iisang mainit na pag-asang kumakapit sa puso ni Don Ricardo. Coincidence? Ang boses ni Don Ricardo ay mababa at puno ng panganib. Doktor, bago dumating ang janitor na yon, ang anak ko ay isang halaman. Ngayon, ang mga mata niya ay bukas. Tumutugon siya sa ilaw. Tinatawag yon ng mga normal na tao na himala. Tinatawag mo itong coincidence. I call it science. Giit ni Dr. Carlos, hindi natitinag. And science dictates that we proceed with caution. The patient is extremely fragile. Ang kailangan niya ay mga totoong doktor, hindi isang mapamahiing tagalinis na naglalaro ng kung anong panggagamot mula sa probinsya. Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang kamao ay nagkuyom sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sirain ang lahat sa silid na ito, ngunit ang galit ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa ngayon. Ang mahalaga ay si Angela. Your science declared my daughter brain dead, maring sabi ni Don Ricardo. Your science was about to pull the plug. Forgive me, doctor, if my faith in your science is a little shaken right now. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya si Dr. Carlos at lumabas ng opisina. Ang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng lohika at ng hindi maipaliwanag na katotohanan. Kinagabihan, tahimik ang buong VIP wing. Ang tanging maririnig sa silid ni Angela ay ang ritmikong tunog ng mga monitor. Gising si Angela, ngunit hindi pa siya lubusang naroroon. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, ngunit ang tingin ay blangko, nawawala sa isang lugar na hindi marating ni Don Ricardo. Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Malamig ito at napakarupok. Sa kabila ng maliit na himalang nangyari, ang kanyang prinsesa ay nakabitin pa rin sa isang napakanipis na sinulid. Anak! Bulong niya. Ang boses ay basag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, pero lumaban ka, please.
Gagawin ko ang lahat. Isusugal ko ang lahat para lang manatili ka sa akin, kahit ano. Ang pangakong yon ay isang sumpa, isang panata na tinatak niya sa kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Isang desisyong kabaliwan, isang sugal na desperado. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Ang utos ay simple. Alamin ang lahat tungkol sa janitor na nagngangalang Mateo Reyes. Makalipas ang ilang oras, dumating ang report. Simple lang ang laman. Mateo Reyes, Tubong, Batangas, isang napakatalinong mag-aaral, nagtapos na may pinakamataas na karangalan sa isang kilalang medical school. Naging isang promising neurosurgeon, ngunit biglang nag-iba ang lahat. Isang insidente, isang batang pasyente ang namatay sa kanyang operasyon. Sinasabing kapabayaan niya. Ngunit ang mga record ay malabo. Ang head doctor na namamahala noon ay mabilis siyang inabsuelto sa anumang kasalanan. Ngunit pagkatapos noon, tila naglahong parang bula si Mateo. Iniwan niya ang pagiging doktor at nagtrabaho ng kung ano-ano. At sa huli, napadpad bilang tagalinis sa St. Jude's. Hindi ito magandang record. Sa katunayan, ito ay isang malaking pulang bandila. Ngunit sa isip ni Don Ricardo, isang bagay lang ang malinaw. Hindi ito kwento ng isang masamang tao. Ito ay kwento ng isang magaling na taong sinira ng sistema. At ang taong iyon ang nagligtas sa kanyang anak. Ipinatawag niya si Mateo sa isang maliit na conference room sa ospital. Pumasok si Mateo na nakayuko, suot pa rin ang kanyang uniforme, ang mga kamay ay halatang kinakabahan. "Umupo ka," sabi ni Don Ricardo. Walang pag-aalinlangang sumunod si Mateo. Inilatag ni Don Ricardo ang isang kontrata sa mesa. "Hindi ako naniniwala sa himala, Mr. Reyes. Naniniwala ako sa resulta at binigyan mo ako ng resulta." Tumingin si Mateo sa kontrata, pagkatapos ay kay Don Ricardo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. "Gusto kong alagaan mo ang anak ko," diretsong sabi ni Don Ricardo. "You will be her private caregiver. You will stay by her side 24/7. You will do whatever it takes to bring her back completely. The hospital staff will answer to you. You will answer only to me." Nasa kontratang yan ang sweldo mo, isang halagang hindi mo kikitain sa buong buhay mo bilang janitor. May kasama ring non-disclosure agreement. Walang makakaalam ng nangyari sa silid na yon. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi niya tiningnan ang kontrata. Tumingin lang siya sa mga mata ni Don Ricardo. "Senyor, hindi ko po kailangan ng pera. Ang gusto ko lang po ay makatulong." Ang simpleng sagot na yon ay mas tumimo pa kay Don Ricardo kaysa sa anumang negosasyon. Ito ang nagkumpirma ng kanyang desisyon. Pinirmahan nila ang mga papel. Pagkatapos, tumayo si Don Ricardo at lumapit kay Mateo. Tinitigan niya ito ng mariin. "Makinig ka, Reyes," sabi niya. Ang boses ay malamig at matalas na parang bakal. "Mula ngayon, ikaw ang pag-asa ko, pero ikaw din ang pinakamalaking peligro ko." Inakay niya si Mateo pabalik sa VIP room 701. Pagpasok nila, lahat ng mga nurse ay napatingin. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita si Mateo na kasama ng kanilang malaking boss. Mula sa kanyang opisina, nakita sila ni Dr. Carlos Imperial at ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit at hindi makapaniwala. Hindi sila pinansin ni Don Ricardo. Dinala niya si Mateo sa tabi ng kama ni Angela. Humarap siya sa binata. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Iligtas mo ulit ang anak ko." Huminto siya sandali at ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Pero kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang araw." Ang banta ni Don Ricardo de la Vega ay parang isang malamig na aninong bumubuntot kay Mateo sa bawat sulok ng marangyang silid. Ngunit ang takot ay napapalitan ng determinasyon sa tuwing titingnan niya si Angela. Pinalitan na niya ang kanyang unipormeng panlinis ng mga simpleng damit, puting t-shirt at slacks.
na ipinadala ng pamilya de la Vega. Isa itong maliit na pagbabago, ngunit isang malaking paalala ng kanyang bagong at mapanganib na tungkulin. Ang mga unang araw ay isang ehersisyo ng walang katapusang pasensya. Ang katawan ni Angela ay gising, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nakalimot na kung paano gumalaw. Ang kanyang isip ay naroon, ngunit nakakulong sa likod ng mga matang hindi pa lubusang nakakakita. Okay, Angela, marang sabi ni Mateo isang umaga, habang nakaupo sa gilid ng kama. Subukan nating muli. Isa lang daliri. Itaas mo lang ang hintuturo mo. Kaya mo iyan. Itinaas niya ang kamay nito at maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang palad. Nakatitig lang si Angela sa sarili niyang kamay. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagpupunyagi. Kitang-kita ni Mateo ang laban na nangyayari sa loob niya. Ang utos mula sa utak ay ipinapadala, ngunit walang sumasagot na kalamnan. Isang patak ng luha ang namuo sa gilid ng mata ni Angela. Isang perlas ng kabiguan. Alo ni Mateo, huwag kang mapagod. Normal lang yan. Subukan natin ito. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki para dahan-dahang masahiin ang palad ni Angela. Hinahanap ang mga natutulog na ugat. Pagkatapos, hinawakan niya ang hintuturo nito. Okay, sabayan mo ako. Isipin mo lang ang paggalaw. Hayaan mong tulungan kita. Dahan-dahan, itinaas niya ang daliri nito. Pagkatapos ay ibinaba. Itinaas, ibinaba. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Naramdaman ni Mateo ang init ng balat nito. Ang lambot na matagal nang hindi nahahawakan ng kanyang mga kamay na magaspang na sa trabaho. Sa isang saglit, sa gitna ng paulit-ulit na pag-eehersisyo, nagtama ang kanilang mga mata. Isang kislap ng hiya ang dumaan sa mukha ni Angela at mabilis na umiwas ng tingin si Mateo. Isang pamilyar na kaba ang biglang tumibok sa kanyang dibdib. Ginawa nila yon araw-araw. At isang hapon, habang inuulit nila ang ehersisyo, naramdaman ni Mateo ang isang bahagyang paggalaw. Isang panginginig, isang maliit na pagtugon mula sa daliri ni Angela. Ayan! Nasasabik na sabi ni Mateo, ngunit pinigilan ang kanyang boses na maging masyadong malakas. Naramdaman ko yun, Angela. Ikaw yun. Subukan mo ulit. Muling nag-focus si Angela. Ang buong lakas niya ay nakatuon sa maliit na daliring iyon. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang hintuturo ni Angela ay dahan-dahang tumaas. 1 sentimetro lang, nanginginig, ngunit kusa niya itong ginawa. Isang matamis na tagumpay. Tumingin si Angela kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Mahina, pagod, at bahagyang tabingi. Ngunit iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ni Mateo sa buong buhay niya. Iyon ang ngiti ng pag-asa. Good afternoon. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Nakatayo sa may pinto si Dr. Carlos Imperial kasama ang isang nurse na may dalang chart. Ang ngiti sa labi ni Angela ay agad na naglaho. Lumapit si Dr. Carlos. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang ginagawa nila na may halong pangungutya. Anong klaseng primitive physical therapy? Yan, Mr. Reyes. Passive range of motion exercises should be done by a licensed therapist, not you. Hindi umimik si Mateo. Tiningnan lang niya ang doktor. The patient needs structured evidence-based rehabilitation. Pagpapatuloy ni Dr. Carlos habang tinitingnan ng chart na para bang si Mateo ay isang hangin lamang. We have machines for that. We have protocols. Hindi yung parang naglalaro lang kayo ng bahay-bahayan. Ang bawat salita ay isang patutsada. Isang paraan para ipamukha kay Mateo ang kanyang lugar. Ginawa niya ito sa harap ng nurse para lalo itong makainsulto. Ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Ang tanging ginawa niya ay dahan-dahang ayusin ang kumot ni Angela.
Salamat po sa payo, doktor. Magalang na sagot ni Mateo, ngunit may diin sa kanyang boses. Susundin ko po kung ano ang makakabuti sa pasyente. Tinaasan lang siya ng kilay ni Dr. Carlos bago ito tumalikod at umalis. Naiwan ang isang tensyonadong katahimikan sa silid. Ngunit ang pangiinsulto ni Dr. Carlos ay nagsilbing gatong sa determinasyon ni Mateo. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong mahimbing na ang tulog ni Angela, hindi siya natulog. Gamit ang laptop at mga librong medikal na ipinakuha niya kay Don Ricardo, nagbabad siya sa pag-aaral. Naghahanap siya ng mga journal, mga case study tungkol sa mga pasyenteng may matinding brain trauma. Hinanap niya ang mga hindi kinaugaliang paraan, ang mga bagong tuklas na terapya na hindi pa karaniwan sa mga ospital na masyadong nakakapit sa tradisyon. Kinabukasan, may bago siyang sinubukan. Musika, mga klasikong piyesa na sinasabing nag-i-stimulate ng brain activity. Habang tumutugtog ang isang malumanay na sonata ni Mozart, sinimulan niyang kausapin si Angela. Hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa mundo sa labas. Tungkol sa mga ulap na nakikita niya sa bintana. Tungkol sa isang ibon na dumapo sa pasamano. Ilang oras siyang nagsalita, hindi naghihintay ng sagot. At sa kalagitnaan ng kanyang kwento tungkol sa isang aso na nakita niya sa labas ng ospital, isang tunog ang pumigil sa kanya. Isang bulong. Napahinto si Mateo. Tumingin siya kay Angela. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang. Sinusubukang bumuo ng isang salita. Lumapit siya. Ang puso niya'y kumakabog. Anong sabi mo, Angela? Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagpupunyagi. Oh, ang pangalan niya. Ang pangalan niya ang unang salitang binigkas nito. Ang simpleng tunog na yon ay mas matamis pa sa anumang papuri. Mas mahalaga pa sa anumang titulo ng pagiging doktor. Ito ang katibayan. Tama siya. May pag-asa. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Oo, Angela. Ako to, si Mateo. Ang tagumpay na iyon ay nagbigay sa kanila ng bagong lakas. Ngunit sa bawat hakbang nila pasulong, tila may isang aninong laging nagmamasid. Naghihintay ng pagkakataong sirain ang lahat. Nang gabing iyon, pumasok si Nurse Cruz, ang parehong nurse na kasama ni Dr. Carlos noong umaga, dala ang tray ng gamot ni Angela. Oras na para sa gamot niya, sabi nito. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot nito ang isang hiringgilya kay Mateo. Ito yung bagong nireseta ni Dr. Imperial, isang vitamin cocktail para palakasin ang immune system niya. Intravenous. Kinuha ni Mateo ang hiringgilya, ngunit isang bagay sa loob niya ang nagsabing mag-ingat. Naging ugali na niya, mula pa sa kanyang mapait na karanasan, na i-double check ang lahat. Pakita ko muna ang chart, mahinahon niyang sabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng nurse. Naku, wag na. Kaka-update lang yan. Utos mismo ni Dr. Imperial. Nagmamadali ako, may isa pa akong pasyente. Ngunit hindi nagpatinag si Mateo. Kinuha niya ang chart na nakasabit sa paanan ng kama. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang listahan ng gamot. Ang gamot sa hiringgilya ay hindi tumutugma sa nakasulat sa chart. Hindi lang iyon. Ang gamot na hawak niya ay isang mild sedative. Hindi ito makakamatay, ngunit sapat na para magdulot ng matinding pagkahilo at bahagyang pag-confuse kay Angela. Isang malaking pag-atras sa kanyang recovery. Isang perpektong paraan para ipakita na ang mga primitive na pamamaraan ni Mateo ay hindi gumagana o mas malala, nakakasama pa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hiringgilya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nurse Cruz. Hindi ito ang gamot na nasa chart niya. Ang pagkataranta ay agad na dumaan sa mukha ng nurse, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mahusay na pag-arte. Bigla itong napahikbi, ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Naku po, pasensya na po, sabi nito.
Ang boses ay nanginginig at sapat ang lakas para marinig sa labas ng nakabukas na pinto. Nagkamali po yata ako ng kuha. Patawad po, Sir Mateo. Huwag niyo po akong isumbong. Hirap na po akong maghanap ng trabaho. Bigla siyang lumuhod at nagsimulang umiyak ng malakas na para bang siya ang biktima. Agad na napasilip ang ibang mga nurse sa pasilyo. Ang eksena, isang hamak na nurse na umiiyak sa paanan ng isang caregiver na may hawak na hiringgilya. Sir, ano po ang nangyayari? Tanong ng isang head nurse na papalapit. Bago pa man makasagot si Mateo, nagsalita na si Nurse Cruz sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko po. Nagkamali po ako ng basa sa sulat kamay ni doktor. Akala ko po kasi iyan ang ipinapabigay sa akin ni Sir Mateo. Sa loob ng kanyang opisina na amoy mamahaling libro at antiseptic, si Dr. Carlos Imperial ay nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang sutlang kurbata. Sa labas, siya ang larawan ng tagumpay at kontrol. Isang iginagalang na doktor, ang pinuno ng isang pangkat sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Walang nakakaalam sa apoy ng galit na naglalagablab sa loob ng kanyang dibdib. Isang apoy na pinagningas ng nakaraan. Ang pagkabigo ng plano niya kay Nurse Cruz ay isang maliit na aberya lamang, ngunit sapat na para ipaalala sa kanya na hindi niya dapat maliitin ang janitor na yon. Ang pagiging palaban ni Mateo Reyes ay isang insulto sa kanyang talino at sa kanyang matagal nang binuong plano. Incompetent. Bulong niya sa sarili. Habang naaalala ang pag-iyak ng nurse kanina, hindi ito dapat naging ganito kadrama. Dapat ay simple lang, tahimik. Dumukot siya ng isang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang ilalim na drawer ng kanyang mesa, isang drawer na laging nakakandado. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang lumang litrato na nakatago sa isang sobre. Kupas na ang kulay nito at may mga lukot sa gilid, ngunit ang mga ngiti sa larawan ay malinaw pa rin. Isang masayang pamilya. Isang batang Carlos, mga 10 taong gulang, nakasakay sa balikat ng kanyang ama. Ang kanyang ina, nakatayo sa tabi nila. Ang mukha ay nagliliwanag sa saya. Iyon ay isang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. Biglang bumalik sa kanya ang alaala na parang isang matalim na bubog ng salamin. 15 taon na ang nakalipas. Ang opisina ay 10 beses na mas malaki kaysa sa opisina niya ngayon. Amoy tabako at kapangyarihan. Isang batang Carlos ang nakatayo sa likod ng kanyang ama na halos lumuhod na sa harap ng isang lalaking nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa katad. Ricardo, pakiusap. Nagmamakaawa ang kanyang ama. Si Don Alberto Imperial, isang disenteng negosyante na nalugi dahil sa isang agresibong takeover. Magkaibigan tayo. Bigyan mo pa ako ng panahon. Ibabangon ko ang kumpanya. Huwag mo namang kunin ang lahat. Si Don Ricardo de la Vega, na mas bata pa noon ngunit mayroon ng parehong malamig at walang awang mga mata, ay bumuga ng usok mula sa kanyang tabako. Business is business, Alberto, sabi nito. Hindi man lang sila tinitingnan. You took a risk and you lost. I'm just collecting what's mine. Walang personalan. Nakita ng batang Carlos kung paano gumuho ang mundo ng kanyang ama sa mga salitang yon. Ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niyang umiyak ang kanyang ama. Napapikit ng mariin si Carlos. Pilit winawaksi ang alaala. Ngunit sumunod ang isa pa, mas masakit, mas malinaw. Isang masikip na ward sa isang pampublikong ospital. Amoy pawis at sakit. Ang kanyang ama, na dati malakas at matikas, ay nakahiga na lamang. Payat na payat. Ang balat ay naninilaw. Ang stress at depresyon ay kumain sa kanyang kalusugan. Wala silang pera para sa mas magandang ospital. Wala silang pera para sa pinakamahusay na gamot. Isang atake sa puso. Anak,
Bulong ng kanyang ama. Ang boses ay halos hangin na lang. Maging, maging malakas ka. Huwag, huwag kang papayag na tapakan ka ni Numan. Iyon ang mga huling salita nito. Doon, sa tabi ng kama ng kanyang namamatay na ama, isinumpa ni Carlos. Hindi na siya magiging mahina, hindi na siya magiging biktima. Gagamitin niya ang kanyang talino para umakyat sa tuktok, para magkaroon ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na kahit ang isang De La Vega ay igagalang. At kapag dumating ang tamang panahon, sisingilin niya ang utang. Ang aksidente ni Angela De La Vega ay hindi isang trahedya para sa kanya. Ito ay tadhana. Ito ay hustisya. Ang perpektong paghihiganti. Hahayaan niyang mamatay ang nag-iisang yaman ni Don Ricardo sa ilalim ng kanyang pangangalaga, sa ilalim ng takip ng science at medical protocol. Isang kamatayang malinis, legal, at walang bahid ng kasalanan. Isang sakit na mararamdaman ni Don Ricardo habang buhay, tulad ng sakit na idinulot nito sa kanyang pamilya. Pero dumating ang janitor na yon, isang langaw sa kanyang perpektong plano, isang hamak na tagalinis na sumira sa lahat. Ibinalik ni Carlos ang litrato sa drawer at ikinandado ito. Nawala na ang bakas na ng kalungkutan sa kanyang mukha, napalitan ng isang malamig at kinakalkulang determinasyon. Kung hindi gagana ang mga simpleng patibong, kailangan niyang gumamit ng mas mabigat na armas. Kailangan niyang sirain hindi lang ang trabaho ni Mateo, kundi ang buong pagkatao nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa isang pribadong listahan. "Hello? It's me," sabi niya. Ang boses ay mababa. "I need you to do something. May isang doktor dati sa Batangas Provincial Hospital. Nagkaroon siya ng kaso ng malpractice. Isang bata ang namatay. Gusto kong hukayin mo ang lahat. Every single detail. Find the mother. Find the old chief of staff. I want everything. I don't care about the cost." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan. Isang maliit na ngiti ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya ang sistema. Alam niya kung gaano kadaling sirain ang isang pangalan, lalo na kung may bahid na ito ng nakaraan. Makalipas ang 2 araw, isang confidential na Manila envelope ang ipinadala sa kanyang opisina. Sa loob, naroon ang lahat ng kanyang hinahanap. Mga kopya ng medical records, mga testimonya, mga contact number, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang larawan ng umiiyak na ina ng batang namatay. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang ngiti sa kanyang labi ay lumapad. Hindi ito isang nangiti ng kagalakan, kundi isang nangiti ng isang ahas na natagpuan na ang kahinaan ng kanyang biktima. Perpekto. Ito na ang sandata na dudurog kay Mateo Reyes, at sa pagkakataong ito, walang sinuman, kahit si Don Ricardo de la Vega, ang makakapagligtas sa kanya. Kinuha niyang muli ang kanyang telepono at nagdial ng isa pang numero, isang kilalang investigative journalist na may utang na loob sa kanya. "Marga, it's Dr. Imperial," sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. "I think I have a story for you. Isang kwentong magiging malaking ingay. Ito ay tungkol sa isang bayani, dito sa St. Jude's, at ang madilim na sikretong itinatago niya. Tingnan mo, Angela. Kayang-kaya mo yan." Ang boses ni Mateo ay puno ng paghihikayat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakalabas si Angela sa kanyang kama. Nakaupo siya ngayon sa isang wheelchair, at sa tulong ni Mateo, sinusubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti para ikutin ang gulong nito. Ang simpleng gawain na iyon ay kasing hirap ng pag-akyat sa isang bundok. "Isa pa," sabi ni Mateo. Nakaluhod sa harap niya, ang mga kamay ay nakahawak ng bahagya sa kanyang mga tuhod para gabayan siya. "Itulak mo. Gamitin mo ang lakas mula sa balakang mo." Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagsubok,
Umikot ang gulong. 1 pulgada. Pagkatapos ay isa pa. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Angela. Isang ngiting totoo at walang halong pait. Nakita mo? Sabi ko sa'yo eh, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa para sa kanya. Ang kanilang mga araw ay naging ganito. Isang serye ng maliliit na laban at matatamis na tagumpay. Ang presensya ni Mateo ay naging kanyang lakas. Ang kanyang boses ay naging kanyang motibasyon. Unti-unti, ang lalaking dati isang estranghero lang ay nagiging isang mahalagang bahagi ng kanyang paggaling. Gusto kong subukang pumunta sa may bintana, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, hindi na isang bulong. Sige ba? Dahan-dahan lang, sagot ni Mateo. Umuurong para bigyan siya ng espasyo. Habang dahan-dahang pinapaikot ni Angela ang wheelchair papunta sa bintana, napadaan siya sa opisina ng kanyang ama na nasa loob din ng malaking suite. Bahagyang nakabukas ang pinto nito. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin, ngunit isang pangungusap mula sa loob ang nagpatigil sa kanya. So we need to control the narrative, Ricardo. The media is starting to ask more questions. Hindi pwedeng lumabas ang katotohanan tungkol sa suicide attempt. Suicide attempt. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa isip ni Angela na parang lason. Bigla siyang nanlamig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa gulong ng wheelchair. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila biglang sinipsip. Ang alam ng lahat ay car accident. Pagpapatuloy ng boses ng abogado sa loob. We need to maintain that story for the family's reputation, for the company's image. I don't care about the company, ang galit na sagot ng kanyang ama. I care about my daughter. Ayokong malaman niya ang totoo. Hindi pa niya kaya. It will destroy her. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalingaungaw sa kanyang tainga ay ang kasinungalingan. Car accident. Aksidente. Iyon ang sinabi nila sa kanya. Iyon ang pira-pirasong alaala na pinanghahawakan niya. Isang kasinungalingang pinaniwalaan niya. Napansin ni Mateo ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Angela. Angela? Okay ka lang? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inatras ang wheelchair, palayo sa bintana, at itinutok ito sa nakabukas na pinto ng opisina. Puno ng determinasyon, itinulak niya ang mga gulong ng may lakas na hindi niya alam na taglay niya. Pumasok siya sa opisina. Natigil sa pag-uusap si Don Ricardo at ang abogado nito. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkagulat, pagkatapos ay takot nang makita nila ang expressions sa mukha ni Angela. Ano? Anong ibig sabihin noon? Tanong ni Angela. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may diin. Anong suicide attempt? Anak! Napatayo si Don Ricardo. Ang mukha ay namutla. Hindi mo dapat narinig yan. Pero narinig ko. Sigaw ni Angela. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasasaktang kaluluwa. Ano ang totoo, Papa? Sabihin niyo sa akin. Ang mga alaala na dati malabo at pira-piraso ay biglang bumuhos na parang isang sirang dam. Ang pagtatalo nila ng kanyang ama sa hapagkainan, ang larawan ng isang lalaking hindi niya kilala, ang business partner na ipinipilit sa kanya, ang pakiramdam na siya'y isang manika, isang kasangkapan para sa negosyo, ang bigat sa kanyang dibdib, ang kawalan ng pag-asa, ang pagmamaneho ng mabilis sa isang madilim na kalsada, ang mga luha ay lumalabo sa kanyang paningin, ang manibela na kusa niyang ibinangga. Papa, bulong niya, ang galit ay napalitan ng isang malalim na sakit. Bakit? Si Don Ricardo, ang makapangyarihang lalaki na hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan, ay biglang napaluha. Lumapit siya sa anak, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa bigat ng kanyang pagsisisi.
Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang boses ay basag. Ginawa ko lang yun para protektahan ka, para protektahan ang pamilya. Akala ko, akala ko iyon ang tama. Ngunit ang mga salita niya ay hindi na naririnig ni Angela. Ang katotohanan ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang panaginip. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang pagpili. Isang pagpiling ginawa niya sa sandali ng kanyang pinakamatinding kahinaan. At ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Lumingon siya at nakita niya si Mateo na nakatayo sa may pinto. Ang muka ay puno ng awa at pag-aalala. Ngunit hindi na yon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ngayon ay ang lalaking bumuhay sa kanya mula sa isang desisyong ginawa na niya. Ibinalik siya nito sa isang buhay na ayaw na niya. Ibinalik siya nito sa parehong hawla. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Lahat ay bumuhos at naghahanap ng mapagbubuntunan. At si Mateo ang nasa harap niya. Kasalanan mo to, sabi niya. Ang mga salita ay puno ng lason na hindi niya alam na nasa loob niya. Tumingin siya kay Mateo. Ang mga matang dati puno ng pasasalamat ay puno na ngayon ng paninisi. Lahat ng ito kasinungalingan. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinalabas niyong lahat na biktima ako. Pinalabas niyong lahat na may pag-asa pa. Angela, kumalma ka. Sinubukang lumapit ni Mateo. Huwag kang lalapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang isang harang. Lumayo ka sa akin. Iwanan niyo akong lahat. Sana hindi mo na lang ako ginising. Sana hindi mo na lang ako ginising. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mateo na parang isang basag na kampana. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal o insulto. Ang babaeng inalayan niya ng lahat ng kanyang pag-asa, ang babaeng naging simbolo ng kanyang sariling pagbangon, ay siya na ngayong tumitingin sa kanya na para bang siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Tahimik siyang napaatras palabas ng opisina, isinara ang pinto para bigyan ng espasyo ang mag-ama. Ang sigawan sa loob ay humina at naging mga hikbi na lamang. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Pakiramdam niya ay muli siyang naging ang janitor. Invisible, walang halaga. Ang lahat ng maliliit na tagumpay nila ni Angela sa mga nakaraang linggo ay naglahong parang bula. Nang mga sumunod na oras, tila nagyelo ang lahat. Hindi na siya pinapasok sa silid. Si Don Ricardo na mismo ang nag-asikaso sa anak. Si Mateo ay naiwang nakaupo sa isang silya sa labas, naghihintay, habang ang mga nurse na dumadaan ay pinagtitinginan siya, nagbubulungan. Akala ko ba siya na ang paborito? Narinig ko, nag-away daw sila. Tingnan mo, balik sa dati ang tingin sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihintay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang news alert mula sa isang sikat na online news site. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin, ngunit ang headline ay nagpatigil sa paghinga niya. Ang bayani ng St. Jude's, isang doktor na may madilim na nakaraan. Ang puso ni Mateo ay nagsimulang kumabog ng mabilis at malakas. Binuksan niya ang link, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. At doon, sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang lumang litrato mula sa kanyang medical license. Sa ilalim nito, isang kwentong detalyadong isinalaysay ang trahedya sa Batangas Provincial Hospital. Nandoon ang lahat. Ang pangalan ng batang namatay, ang petsa, ang mga akusasyon ng kapabayaan. Ngunit ang kwento ay isinulat sa paraang siya ang tanging may kasalanan. Pinalabas na siya ay isang arogante at pabayang doktor na nag-eksperimento sa isang mahirap na pasyente. Mayroon pang mga panayam mula sa mga hindi nagpakilalang source sa loob ng ospital na nagsasabing siya ay iresponsable. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang panayam sa ina ng bata.
Si Aling Cynthia, na puno ng hinanakit at sakit, na sinasabing winasak ni Dr. Reyes ang aming buhay. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ito ang bangungot na matagal na niyang tinatakasan, ngayon ay nakalathala para makita ng buong mundo. Mr. Reyes, napaangat ng tingin si Mateo. Nakatayo sa harap niya si Don Ricardo de la Vega. Ang mukha nito ay hindi na galit, kundi isang maskara ng yelo. Ang kaninang pagiging desperado at pasasalamat ay ganap ng naglaho. Nakita mo na ba? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Hindi nakasagot si Mateo. Tumango lang siya. You lied to me, sabi ni Don Ricardo. Hindi isang tanong, kundi isang hatol. You lied by omission. May namatay na pala sa mga kamay mo at hinayaan kong hawakan mo ang anak ko. Hindi po totoo ang mga sinasabi diyan, desperadong sabi ni Mateo. Isang malaking kasinungalingan po ang lahat. Biktima lang din po ako. Sapat na, putol ni Don Ricardo. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang alam ko lang, ang pangalan ng pamilya ko ay nadadamay na sa iskandalo mo. Ang anak ko ay nasa loob, wasak ang puso. At ngayon, ito pa, itinuro niya ang telepono ni Mateo. You are suspended. Huwag kang lalapit sa anak ko. Huwag kang papakita sa ospital na ito hanggat hindi natin nalilinaw ang lahat. Understand? Walang nagawa si Mateo kundi tumango. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Pinanood niya habang si Don Ricardo ay bumalik sa silid ni Angela. Ang pintong iyon na dati bukas para sa kanya ay sarado na ngayon. Isang pisikal na harang sa pagitan niya at ng babaeng sinubukan niyang iligtas sa higit sa isang paraan. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay parang walang lakas. Naglakad siya palayo sa VIP wing. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid niya ay mas lumakas pa. Ang mga tingin nila ay puno na ngayon ng panghuhusga at pagkasuklam. Siya na ang kontrabida sa kwento. Habang nasa loob ng elevator pababa, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang damit na ibinigay sa kanya, ang pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Lahat ay parang isang kasinungalingan. Muli siyang bumalik sa pagiging wala. Mula sa loob ng kanyang silid, pinapanood ni Angela ang balita sa telebisyon. Nakita niya ang mukha ni Mateo. Narinig niya ang mga akusasyon. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang sakit na dulot ng pagkakatuklas sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili ay humalo sa pagkalito na dala ng balita. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan at pasensya? O ang mundo na ngayon ay hinahatulan ito bilang isang pabayang doktor? Sinubukan niyang tawagan si Mateo sa intercom, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Huwag, anak. Mas makakabuti kung lalayo muna siya. Nakita niya sa screen kung paano pinalibutan ng mga reporter si Mateo sa lobby ng ospital. Sinubukan nitong ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga tanong at flash ng mga kamera. Doc Reyes, totoo po bang pinabayaan niyo ang pasyente niyo? Mayroon ka bang mensahe para sa pamilya ng biktima? Nagsisisi ka ba? Nakita ni Angela ang desperasyon sa mukha ni Mateo. Ito ang parehong desperasyon na nakita niya sa mga mata nito noong una silang magkita, ang araw na iniligtas siya nito. Ngunit ngayon, ang isip niya ay masyadong magulo para makita yon. Biglang nagring ang telepono ni Mateo. Kinuha niya ito. Umaasang si Angela ang tumatawag, ngunit ibang pangalan ang nakita niya. Si Aling Cynthia, ang ina ng batang namatay. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello po, Aling Cynthia. Isang malakas na hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Bakit? Bakit ngayon ka pa nagpakita ulit?
Umiiyak na, sabi ng babae. Nananahimik na kami. Bakit kailangan mo pang ipaalala ang lahat ng sakit? Bakit, Dr. Reyes? May gusto ka pa bang saktan na ibang pamilya? Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng labi, hawak ang teleponong walang tunog, habang ang buong mundo sa paligid niya ay gumuho. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Angela. Ang bintanang dati niyang pinapangarap marating ay naging saksi na lamang sa walang tigil na pag-ulan sa labas, isang perpektong salamin ng kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Si Mateo ay ganap nang nawala. Bawal itong pumunta sa ospital, bawal tumawag. Ang tanging koneksyon niya rito ay ang paulit-ulit na pagbabalita sa telebisyon, kung saan ang mukha nito ay laging nakadikit sa salitang iskandalo. Naging tahimik si Angela. Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng isang nakakabiinging katahimikan at pag-iisip. Pinagsisihan niya ang mga masasakit na salitang binitiwan niya kay Mateo. Oo, nasaktan siya sa kasinungalingan, ngunit habang nag-iisa siya sa kanyang silid, bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang walang katapusang pasensya ni Mateo, ang sinseridad sa mga mata nito, ang paraan ng pagngiti nito sa bawat maliit niyang tagumpay. Ang mga yun ba ay kasinungalingan din? Isang hapon, habang nagpapanggap na natutulog, narinig niyang nag-uusap ang kanyang ama at si Dr. Carlos sa may pinto. "The board is pressuring me, Ricardo," sabi ni Dr. Carlos. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "This scandal is bad for the hospital's reputation. Kailangan na nating permanenteng tanggalin ang taong yan. It's for the best. Para na rin sa kapakanan ni Angela. Baka kung ano pa ang gawin niya kapag nalaman niyang isang killer doctor ang nag-aalaga sa kanya." May kakaibang diin sa pagkakasabi ni Dr. Carlos sa mga salitang iyon. Isang diin na nagtanim ng butil ng pagdududa sa isip ni Angela. Naalala niya ang malamig na titig ng doktor nung una siyang magising. Ang halos hindi maitagong pagkadismaya nito. Bakit ganoon na lang ang galit nito kay Mateo? Bakit tila masaya itong makita itong bumagsak? Nang makaalis na ang mga doktor, dahan-dahang kinuha ni Angela ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. May isang tao siyang kailangang tawagan. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Chloe, isang abogada na matalas ang isip at hindi basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. "Chloe?" bulong ni Angela sa telepono. "Angel, oh my God, I've been so worried. Ayaw akong papasukin ng papa mo." "I need a favor," putol ni Angela. "A big one, at kailangang sikreto lang ito." Ipinaliwanag niya ang lahat kay Chloe. Ang paggising niya, ang tungkol kay Mateo, ang eskandalo, at ang kanyang mga pagdududa kay Dr. Carlos Imperial. "Investigate him for me, Chloe," pakiusap ni Angela. "Si Mateo, alamin mo ang totoong nangyari sa Batangas at imbestigahan mo na rin si Dr. Carlos. Something feels off." Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang physical therapy, kasama ang isang bagong therapist na itinalaga ng ospital, isang babaeng propesyonal ngunit walang init sa pakikitungo. Isang malinaw na alaala ang biglang bumalik kay Angela. Ang pagtatalo nila ng kanyang ama. Hindi sa hapagkainan, kundi sa opisina nito. "Hindi ako magpapakasal sa kanya, Papa." Sigaw niya. "Wala kang pagpipilian, Angela. This merger will save our company. Ang pamilya ni Mr. Velasco ang tutulong sa atin. We are on the verge of bankruptcy." Bankruptcy. Ang salitang yon ay sumampal sa kanya. Iyon ang dahilan. Hindi lang ito basta arranged marriage. Ito ay isang desperadong hakbang para iligtas ang kanilang imperyo. Ang buong buhay niya, ang kinabukasan niya, ay ipinagpalit para sa isang kontrata. Iyon ang huling hibla ng pag-asang nawala sa kanya. Iyon ang nagtulak sa kanya
Natapusin na ang lahat. Miss De La Vega, ayos lang po kayo? Tanong ng therapist. Napansin ang kanyang pagkatulala. Ayos lang ako, sagot ni Angela. Ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay na. Unti-unti niyang naiintindihan ang bigat ng desisyon ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin nito ginagawang tama ang pagsisinungaling. Dumating si Dr. Carlos para sa kanyang daily check-up. Ang ngiti nito ay mas malapad kaysa dati. Ang kilos ay mas magaan. You're looking better, Angela, sabi nito. See, ang kailangan mo lang ay proper medical care, hindi mga pamahiin. That Mateo, he was a liability. Mabuti na lang at nalaman natin ang totoo bago pa huli ang lahat. Imagine the damage he could have done. Ang paraan ng pagsasalita nito ay tila nagtatanim ng ideya, nagdidikta kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ngunit imbes na maniwala, mas lalong lumakas ang pagdududa ni Angela. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Chloe. Angel, you need to see this. May nahanap ako. It's about Mateo's case. Ang head doctor na nag-dismiss sa kanya, biglang yumaman pagkatapos ng insidente. Nagtayo ng sariling klinik. At hulaan mo kung sino ang isa sa mga naging silent investor niya. Isang kumpanya na konektado kay Dr. Carlos Imperial. Nanlamig ang buong katawan ni Angela. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang galit ni Dr. Carlos, ang tiyempo ng paglabas ng iskandalo, ang koneksyon sa nakaraan. Ito ay hindi isang simpleng kaso ng medical malpractice. Ito ay isang setup. At si Mateo ay ang biktima. At kung kaya nilang gawin iyon kay Mateo, ano ang nagawa nila sa kanya? Naramdaman niyang muli ang kawalan ng pag-asa. Siya ay nakakulong sa ospital na ito. Napapaligiran ng mga taong maaaring may kinalaman sa pagkasira ng buhay ng taong nagligtas sa kanya. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang makausap si Mateo. Puno ng bagong determinasyon, sinubukan niyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, kumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, parang jelly, ngunit nagawa niyang tumayo. Sa unang pagkakataon, mag-isa. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Isang alon ng pagkahilo ang biglang tumama sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa huling sandali bago siya bumagsak sa sahig, ang tanging pangalan na nasa kanyang isip ay isa lang. Mateo. Panda na. Ang apartment ni Mateo ay naging kanyang kulungan. Sa loob ng ilang araw, hindi siya lumabas. Ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero ay hindi niya sinasagot. Ang mga mensahe ng galit sa social media ay pilit niyang hindi pinapansin. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katahimikan. Ang katahimikan mula sa mga De La Vega. Kahit isang tanong, kahit isang salita ng pagdududa man lang sa mga akusasyon, wala siyang natanggap. Iyon na ang hatol. Isang umaga, sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang balita ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang tawag mula sa isang dating kasamahan sa probinsya. Matt, napanood mo ba ang balita? Si Angela De La Vega. Nagkaroon daw ng allergic reaction sa gamot kagabi. Stable na daw pero nagkaroon ng komplikasyon. Ang puso ni Mateo ay tila nahulog sa kanyang sikmura. Komplikasyon. Sa kalagayan ni Angela, ang salitang iyon ay maaaring mga hulugan ng kahit ano. Pag-atras ng kanyang paggaling. O mas malala pa, hindi na siya nag-isip. Ang pagbabawal ni Don Ricardo, ang kahihiyan, ang eskandalo. Lahat ay nawala. Ang tanging mahalaga ay si Angela. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Mabilis siyang nagbihis at sumugod pabalik sa St. Jude's. Ang dating lugar na naging simbolo ng kanyang pag-asa ay ngayon ay parang isang teritoryo ng kaaway. Nagsuot siya ng baseball cap at salamin para hindi siya makilala. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi pa rin nakaligtas sa mga matang mapanuri.
Nang makarating siya sa VIP wing, 2 malaking security guard ang agad na humarang sa kanya. "Bawal po kayo dito, sir," sabi ng isa. Ang kamay ay nakahawak na sa kanyang batuta. "Kailangan ko lang malaman kung anong nangyari kay Miss De La Vega." Pagmamakaawa ni Mateo. "Saglit lang, hindi ako papasok." "I told you to stay away." Ang boses na yon, malamig at puno ng awtoridad, ay nagpatigil sa lahat. Mula sa likod ng mga gwardya, lumabas si Dr. Carlos Imperial. Ngunit hindi na ito ang karaniwang mapanuyang Dr. Carlos. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay nagdiriwang. "What you did is unforgivable," sabi ni Dr. Carlos. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga nurse na nag-uusisa sa malapit. "Hindi ka na nakontento sa pagsira sa pangalan mo. Dinamay mo pa ang pasyente." "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Mateo. Ngumisi si Dr. Carlos, isang nangising nagpapakita ng tagumpay. "Huwag ka nang magkunwari, Reyes. We have proof." Sumenya si Dr. Carlos at ipinakita ng isang gwardiya ang isang tablet. Isang security footage ang naglalaro dito. Ang video, na malabo at kuha mula sa isang anggulo, ay nagpapakita ng isang lalaking nakasuot ng madilim na damit na palihim na pumasok sa silid ni Angela kagabi. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito ng nagmamadali. Ang mukha ng lalaki ay hindi klaro, ngunit ang tindig at ang paraan ng paglalakad ay kamukha niya. "That's not me," sigaw ni Mateo. "Kagabi, nasa apartment lang ako. This is a setup." "A setup?" Tumawang mapakla si Dr. Carlos. "Tiningnan namin ang visitor logs. Walang ibang pumasok sa silid niya maliban sa mga nurse na naka-duty. At pagkatapos ng pagbisita mo, doon na siya nagkaroon ng reaksyon sa gamot. Anaphylactic shock. Mabuti na lang at naagapan namin agad." "Anong ginawa mo, Reyes? Sinubukan mo ba siyang patahimikin dahil baka may alam siya tungkol sa kaso mo sa Batangas?" Bawat salita ni Dr. Carlos ay isang perpektong kalkuladong lason. Isang kwentong napakadaling paniwalaan, lalo na't sira na ang kanyang pangalan. Ang insidente sa gamot, ang allergic reaction, ang pekeng video. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag. "Hindi ko magagawa yan. Mahalaga sa akin si Angela." Slap! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Ang sampal ay hindi nanggaling kay Dr. Carlos, kundi kay Don Ricardo de la Vega, na kararating lang at narinig ang lahat. Ang mukha ng matanda ay nababalutan ng galit na hindi pa nakikita ni Mateo kailanman. Isang galit na nagmumula sa takot at pagtataksil. "Hayop ka," mariing sabi ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay nanginginig sa galit. "Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ng anak ko. At ito ang isusukli mo? Don Ricardo, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Mateo, ngunit wala nang nakikinig. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Angela, nakita ni Mateo ang dalaga. Nakahiga ito sa kama. Mas maputla kaysa dati. May nakakabit na oxygen tube sa kanyang ilong. Naapektuhan pa ng gamot na itinurok sa kanya at ng trauma. Ang nakita lang niya ay ang kaguluhan sa labas. Si Mateo, ang galit na galit niyang ama. Ang akusasyon ni Dr. Carlos at ang peking video na ipinapakita sa kanya. Ang isip niya, nagulong-gulo na, ay kumapit sa pinakasimpleng paliwanag. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay sinaktan siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang desperadong sandali, umasa si Mateo na makikita niya sa mga mata ni Angela ang kahit katiting na pagdududa, ang kahit maliit na alaala ng kanilang pinagsamahan. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas masahol pa sa galit, takot, at pagkatapos, sakit. Isang malalim na sakit ng pagtataksil. "Guards, hold him!" Utos ni Don Ricardo.
Ang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Tumawag kayo ng pulis. Yes, Don Ricardo. Sagot ni Dr. Carlos, isang halos hindi mapansing ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi bago ito muling napalitan ng isang seryosong maskara. The authorities will handle this now. 2 pulis ang mabilis na dumating. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng pinal na hatol sa sitwasyon. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. Ang salita ng isang De La Vega laban sa salita ng isang hamak na dating janitor ay isang laban na talo na bago pa man magsimula. Sir, sumama po kayo sa amin, sabi ng isang pulis habang papalapit sa kanya. Teka, wala akong kasalanan. Huling pagpupumiglas ni Mateo, ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulsuhan. Click! Ang tunog na yon ang nagsara ng lahat ng pinto para sa kanya. Habang isinasara ang posas, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila humina. Ang tanging nakikita niya ay si Angela. Pinangunahan siya ng mga pulis palayo. Bawat hakbang ay parang milya ang layo. Ang mga nurse at ibang empleyado ng ospital ay nakatingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga. Ang bayani ay naging kriminal sa isang iglap. Bago sila tuluyang makaliko sa pasilyo, hindi napigilan ni Mateo ang sarili. Lumingon siya para sa isang huli-huling sulyap, isang huling pag-asa. Nakatingin pa rin sa kanya si Angela. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita ni Mateo ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Ngunit imbes na bigyan siya nito ng pag-asa, ang sumunod na ginawa ni Angela ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa isang kilos na puno ng pagod at pagkabigo, ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata at dahan-dahang inilingon ang kanyang ulo sa kabilang direksyon, palayo sa kanya. Iyon na iyon. Ang pagtalikod. Para kay Mateo, mas masakit iyon kaysa sa sampal ni Don Ricardo. Mas mabigat kaysa sa bigat ng posas sa kanyang mga kamay. Mas masahol pa sa anumang hatol na ibibigay sa kanya ng korte. Ang pagtalikod na yon, ang kanyang tunay na sentensya. Dahil para sa babaeng iniligtas niya, siya ngayon ay isang halimaw na hindi nakarapat-dapat pang tingnan. Ang pagtalikod na ginawa niya kay Mateo ay nag-iwan ng isang malaking butas sa puso ni Angela. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang takot na naramdaman niya ay makatwiran. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang mukha ng isang kriminal ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Mateo na puno ng sakit at desperasyon habang kinakaladkad ito ng mga pulis. Ang lason na itinurok sa kanya ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sistema. At kasabay nito, ang pagkalito sa kanyang isip ay napapalitan ng isang lumalagong, nakakakain na pagdududa. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi magkasya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, pumasok ang isang batang nurse para kunin ang kanyang vital signs. Ito si Nurse Faye, isang intern na halos kasing edad lang niya. Tahimik at laging nakayuko, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata. Napansin ni Angela na sa tuwing kinukuha nito ang kanyang blood pressure, nanginginig ang mga kamay nito. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Angela. Nagulat si Nurse Faye, hindi inaasahang kakausapin siya. Oo po, ma'am. Pasensya na po. Faye, tama. Tumango ang batang nurse. May problema ba? Pagpapatuloy ni Angela. Ilang araw ka nang balisa. Biglang napayuko si Nurse Faye at nakita ni Angela ang pagpatak ng isang luha sa makintab na sahig. Hindi na nito napigilan ang sarili. Ma'am Angela, patawarin niyo po ako. Hikbi nito. Hindi ko na po kaya. Hindi po ako makatulog sa gabi. Umupo si Angela sa kanyang kama. Ang buong atensyon ay na kay Faye. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig
na huminga ng malalim si Nurse Faye, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Tungkol po, tungkol po kay Sir Mateo. Ang pangalan pa lang ay sapat na para kumabog ng malakas ang puso ni Angela. Noong gabi pong nagkaroon kayo ng reaction, pagpapatuloy ni Faye, ang boses ay halos bulong na lang. Ako po ang naka-duty sa station. Nakita ko po si Dr. Imperial. Anong ginawa niya? Pumasok po siya sa medication room. Akala ko po ay may kukunin lang. Pero paglabas niya, may dala po siyang hiringgilya. At nakita ko po siyang pumasok dito sa silid ninyo. Ilang minuto lang po siya sa loob. Paglabas niya, sinabihan niya po ako na huwag kong isusulat sa logbook ang pagpasok niya. Routine check lang daw po. Natakot po ako sa kanya, kaya sumunod po ako. Ang bawat salita ni Faye ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa dibdib ni Angela. Pero hindi po yon ang pinakamasama. Dagdag pa ni Faye, lalo pang humina ang boses. Kinabukasan, bago po dumating si Sir Mateo, narinig ko po si Dr. Imperial na may kausap sa telepono sa opisina niya. Sabi niya, "The trap is set. The evidence is planted. De la Vega will personally hand him over to the police. My father can finally rest in peace." Pagkatapos po binanggit niya ang pangalan ng tatay niyo, si Don Ricardo de la Vega. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Angela ay naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ang peking video, ang itinurong gamot, ang allergic reaction, ang connection kay Mateo. Lahat ng ito ay gawa-gawa. Isang masalimuot at malupit na paghihiganti at siya at ang kanyang ama, ang naging mga instrumento. Ginamit sila para sirain ang isang inosenteng tao. Diyos ko, bulong ni Angela. Ang kamay ay napatakip sa kanyang bibig. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos magpaguho sa kanya. Ang pagtalikod niya kay Mateo, ang huling tingin na ipinagkait niya. Ngunit ang pagsisisi ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit kay Dr. Carlos, galit sa kanyang ama, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. "Faye," sabi ni Angela, ang boses niya ay kalmado na ngayon, ngunit may isang bagong tigas, isang bakal na determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Kailangan kitang tulungan, pero kailangan mo rin akong tulungan. Handa ka bang sabihin ang lahat ng ito?" Nanginginig na tumango si Faye. "Opo, ma'am." Para po sa katarungan. Ang salitang katarungan ay nagbigay ng lakas kay Angela. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang kaibigan niyang si Chloe ang tinawagan niya, kundi ang pinuno ng security team ng kanyang ama, isang taong may utang na loob sa kanya. "Mr. Cruz," sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad. "I need you to do something for me, and this is off the record. I need the full, unedited CCTV footage from the VIP wing, Corridor 7, for the past 48 hours. I don't care how you get it. Bring it to me. Now." Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama. "Papa, kailangan nating mag-usap. Dalian mo at isama mo ang buong legal team." Pagdating ni Don Ricardo, kasama ang dalawang abogado, nakita niya ang isang ibang Angela. Hindi na ito ang marupok na prinsesa na umiiyak sa kama. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ngayon ay may apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong kabataan niya. "Anak, anong problema?" "Ang problema, Papa," mariing sabi ni Angela, "ay nagkamali tayo. Isang malaking pagkakamali." Ipinaharap niya si Nurse Faye na kahit nanginginig ay buong tapang na inulit ang kanyang testimonya. Sa kalagitnaan ng kwento ni Faye, dumating si Mr. Cruz, dala ang isang tablet. Ipinakita nito ang tunay na video. Malinaw na malinaw. Si Dr. Carlos Imperial ang pumasok sa silid at pagkatapos ng ilang minuto, isa pang video ang nagpakita
sa isang maintenance staff na utusan ni Dr. Carlos na palihim na nagpalit ng CCTV recorder para itanim ang pekeng footage. Ang mukha ni Don Ricardo de la Vega ay dahan-dahang nawalan ng kulay, napalitan ng isang anyo ng pagkabigla at matinding pagsisisi. Ang kanyang galit ay naglaho, pinalitan ng isang nakakabinging katotohanan. Ginamit siya. Ang kanyang pagmamahal sa anak ay ginawang sandata laban sa kanya. Angela, bulong niya, patawarin mo ako. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad, Papa. Putol ni Angela. Tumawag ka ng emergency board meeting, ngayon din, at siguraduhin mong nandoon si Dr. Imperial. Tumayo siya, at sa tulong ni Faye, lumipat siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang espiritu ay buo na. Ilang oras ang lumipas. Pumasok si Dr. Carlos Imperial sa boardroom ng St. Jude's. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Inaasahan niya ang isang pulong tungkol sa damage control dahil sa iskandalo ni Mateo. Ngunit pagpasok niya, natigilan siya. Sa dulo ng mahabang mesa, sa tabi ng kanyang amang si Don Ricardo, ay nakaupo si Angela de la Vega. Hindi sa isang hospital gown, kundi sa isang matapang na pulang bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga na parang dalawang nag-aapoy na uling. Dr. Imperial, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Good of you to join us. Maupo ka. Marami tayong kailangang pag-usapan. Nasa loob ng police station si Mateo, sa isang maliit at malamig na interrogation room. Ilang oras na siyang paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang kasalanan. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hanging dumadaan lang sa tenga ng mga investigador. Ang ebidensya, ang video, ang testimonya ng pinakamakapangyarihang tao sa ospital ay masyadong matibay. Nawalan na siya ng pag-asa. Handa na niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang tanging nagpapabigat sa kanyang dibdib ay ang huling tingin ni Angela, ang tingin ng pagtalikod. Iyon ang parusang habambuhay niyang dadalhin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe ng pulisya, kasama ang isang abogadong hindi niya kilala. Ang mukha ng hepe ay ibang-iba na, hindi na mapanghusga, kundi puno ng pag-aalinlangan. Mr. Reyes, sabi ng hepe, may bagong ebidensya sa kaso mo. Samantala, sa boardroom ng St. Jude's, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Lahat ng miyembro ng board ay naroroon, naguguluhan kung bakit sila ipinatawag ng biglaan. Ngunit ang kanilang mga tanong ay nasagot ng magsalita si Angela. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Ipinatawag ko kayo ngayong gabi dahil isang malaking inhustisya ang nangyari sa loob ng ospital na ito. Isang inhustisyang kagagawan ng isa sa mga pinagkakatiwalaan nating pinuno. Ang lahat ng mata ay napunta kay Dr. Carlos Imperial. Nanatili itong kalmado, ngunit isang butil ng pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Anong kalokohan ito, Angela? Sabi niya, sinubukang tumawa. Baka naaapektuhan ka pa ng gamot. Huwag mong babanggitin ang gamot na ikaw mismo ang nagturok sa akin, Carlos. Putol ni Angela. Ang bawat salita ay parang latigo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa silid. Sa isang senyas mula kay Angela, isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Ang unang ipinalabas ay ang testimonya ni Nurse Faye na pre-recorded para sa kanyang kaligtasan. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng kanyang nakita. Pagkatapos ng video ni Faye, ipinalabas ang tunay na CCTV footage. Malinaw na nakikita si Dr. Carlos na pumapasok sa silid ni Angela at pagkatapos ay ang pagmanipula sa security system. Ang pekeng video na ginamit laban kay Mateo ay ipinakita sa tabi nito. Isang malinaw na paghahambing ng katotohanan at ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa boardroom ay nakakabingi.
Ang mukha ni Dr. Carlos ay namutla. Ang maskara ng kumpiyansa ay gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. "This is fabricated!" Sigaw niya na patayo. "Gawa-gawa niyo lang yan para protektahan ang janitor na yan." Talaga ba, Carlos? Ang boses na yon ay hindi nagmula kay Angela, kundi kay Don Ricardo. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. "Nag-imbestiga rin ako, Carlos," sabi ni Don Ricardo. "Naalala mo ba si Don Alberto Imperial? Ang iyong ama? Isang disenteng tao na nawalan ng lahat dahil sa isang business deal. Inamin ko, naging marahas ako sa negosyo noon. Ngunit hindi ko alam na ang galit na yon ay magiging lason na ipapamana mo sa iyong anak." Doon na tuluyang bumigay si Dr. Carlos. Ang lahat ng kanyang pagpipigil ay nawala. "Nararapat lang yan sa'yo." Sigaw niya, itinuturo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit at sakit. "Kinuha mo ang lahat sa amin. Nakita ko kung paano namatay ang ama ko sa isang ospital ng mahihirap dahil wala na kaming pera. Habang ikaw at ang prinsesa mo ay nabubuhay sa karangyaan. Ang pagkamatay ni Angela, iyon sana ang magiging hustisya para sa ama ko. Iyon sana ang bayad sa lahat ng kinuha mo." Tumawa siya, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng kabaliwan. "At nagtagumpay na sana ako. Kung hindi lang dahil sa walang kwentang janitor na yon, siya ang sumira sa lahat." Ang pag-amin na yon, sa harap ng buong board, ang naging selyo sa kanyang kapalaran. Pabalik sa police station, kakatapos lang panoorin ni Mateo ang live feed mula sa boardroom sa laptop ng abogado. Siya ay napawalang sala. Malaya na siya. Inalis ng hepe ang posas sa kanyang mga kamay. "Mr. Reyes! Dr. Reyes! Pasensya na sa lahat." Walang salitang lumabas mula kay Mateo. Siya ay tulala pa rin. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang galit, ang paghihiganti, ang katotohanan. Paglabas niya ng interrogation room, nakita niya si Don Ricardo na naghihintay. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Lumapit ito kay Mateo. Sa harap ng mga pulis at ng abogado, dahan-dahan itong iniyuko ang kanyang ulo. Isang kilos na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. "Patawarin mo ako," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Nabulag ako ng takot at galit. Hinusgahan kita. Handa akong bayaran ang lahat ng pinsalang na idulot ko sa'yo. Sabihin mo lang ang presyo." Tumingin si Mateo kay Don Ricardo. Wala siyang nakitang galit sa kanyang puso. Tanging isang malaking pagod. "Wala po akong kailangan na pera, Don Ricardo," mahinang sagot ni Mateo. "Ang gusto ko lang po ay maibalik ang pangalan ko. Ang gusto ko lang po ay maging isang doktor ulit." Tumango si Don Ricardo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nang gabing iyon, si Dr. Carlos Imperial ay inaresto. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Mateo Reyes, ang kontrabida, ay biglang naging ang tunay na biktima, ang tunay na bayani. Paglabas ni Mateo sa police station, isang kotseng itim ang naghihintay sa kanya. Bumukas ang bintana sa likod. Sa loob, nakaupo si Angela. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, ngunit sa pagkakataong ito, walang pader sa pagitan nila. Walang kasinungalingan. Tanging ang bigat ng lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit sa kotse. Siya ay pagod, sugatan, ngunit sa wakas, malaya. Bumaba si Angela mula sa kotse. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit pinilit niyang tumayo. Naglakad siya palapit kay Mateo hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang init mula sa kanilang mga tingin ay sapat na para painitin ang buong paligid. "Mateo," bulong ni Angela, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Patawarin mo ako. Sa lahat." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
At sa harap ng mundo na minsan ay humusga sa kanila, niyakap niya si Mateo ng mahigpit. Ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisisi, pasasalamat, at isang damdamin na ngayon lang niya pinangalanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tanong niya, ang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Mateo. Kaya mo pa ba akong patawarin? Kami ng papa ko? Bamaki. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo na yumanig sa St. Jude's Medical Center ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga kwento ng pagbabago at pag-asa. Si Dr. Carlos Imperial ay nahaharap sa maraming kaso, hindi lang mula sa mga De La Vega, kundi pati na rin sa ospital at sa pamilya ng batang namatay sa Batangas na ngayon ay nabigyan na ng tunay na hustisya. Sa loob ng opisina ng Chief of Neurosurgery, nakatayo si Mateo sa harap ng salamin. Suot niya muli ang isang pamilyar na kasuotan, isang malinis at plansadong puting coat. Sa dibdib nito, nakaburda ang kanyang pangalan at sa ilalim, ang kanyang bagong titulo, Dr. Mateo Reyes, Head of Neurological Sciences. Ang board, sa pangunguna ng isang nagsisising si Don Ricardo, ay hindi lang nilinis ang kanyang pangalan. Ibinigay nila sa kanya ang posisyong nararapat para sa kanyang galing at integridad. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit naisip niya ang pinakamagandang paraan para baguhin ang isang sirang sistema ay mula sa loob. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Angela. Wala na ang wheelchair, wala na ang saklay. Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng sikat ng araw sa labas. Handa ka na, Doc? Tanong niya. May kasamang mapagmahal na panunukso. Ngumiti si Mateo. Halos. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay naging pamilyar at komportableng pakiramdam sa kanya. Kinakabahan pa rin ako minsan. Huwag kang kabahan, sabi ni Angela habang inaayos ang kwelyo ng kanyang coat. You earned this. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Ngayon, oras na para ipaglaban mo ang mga pasyenteng nangangailangan sa'yo. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa pagpapatawad, lumago sa pagkakaibigan, at ngayon ay isang malalim na pagmamahalan na subok na ng panahon at ng pinakamatitinding pagsubok. Ang kanilang unang opisyal na date ay hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang simpleng kainan sa tabi ng dagat sa Batangas, kung saan dinala siya ni Mateo para humingi ng tawad at magbigay galang sa pamilya ng batang hindi niya nailigtas. Doon, nakita ni Angela ang tunay na puso ni Mateo. Isang pusong puno ng malasakit at kababaan. Nagkaroon din ng pagbabago sa relasyon ni Angela at ng kanyang ama. Isang hapon, iprinisenta ni Don Ricardo ang isang bagong business proposal. Sa halip na sumang-ayon na lang, pinag-aralan ito ni Angela at buong tapang na sinabing hindi siya sang-ayon dito. Ipinapaliwanag ang mga depekto nito sa paraang lohikal at matalino. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Don Ricardo. Sa wakas, hindi na siya isang prinsesa na kailangang iligtas. Siya na ay isang reyna na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tara na, sabi ni Angela. Hinila ng bahagya ang kamay ni Mateo. Baka malate tayo sa sarili nating press conference. Sa Grand Hall ng ospital, puno ng mga kamera at miyembro ng media. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot. Magkatabi silang humarap sa lahat, kasama si Don Ricardo na nakatayo sa kanilang likuran, isang tahimik na anino ng suporta. Inanunsyo ni Angela ang kanilang bagong proyekto, ang The Angels Hope Foundation. Isang organisasyong non-profit na pinopondohan ng yaman ng mga De La Vega at pinamumunuan ng kadalubhasaan ni Dr. Mateo Reyes. Ang layunin nito,
magtayo ng mga state-of-the-art na medical center sa mga malalayong probinsya, mga lugar na tulad ng pinanggalingan ni Mateo, para ang mga dekalidad na serbisyong medikal ay hindi na para lang sa mayayaman. Naniniwala kami na ang pag-asa ay hindi dapat may presyo. Sabi ni Mateo sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kombiksyon. Naniniwala kami na ang bawat buhay ay mahalaga. Ang pundasyong ito ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng gamot. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tiwala. Tiwala na, sa gitna ng sakit at pagsubok, may mga taong handang tumulong, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamalasakit. Pagkatapos ng press conference, nagpunta sila sa isang lugar na naging espesyal sa kanila. Isang tahimik na burol sa labas ng Maynila, kung saan matatanaw ang paglubog ng araw sa buong syudad. Habang ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, magkahawak kamay silang nakatayo. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting sumisindi na parang mga bituin sa lupa. Alam mo, bulong ni Angela, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Noong una kitang makita pagkagising ko, ang una kong naramdaman ay kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang mga mata mo lang ang nagbigay sa akin ng katahimikan. At ako naman, sagot ni Mateo, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Noong una kong makita ang maliit na pagtibok sa monitor, hindi lang buhay mo ang nakita ko. Nakita ko rin ang pangalawang pagkakataon para sa akin. Akala ko, ang pagiging doktor ang misyon ko. Pero mali ako. Tumingin siya kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang pagligtas sa'yo, Angela. Iyon pala ang simula ng tunay kong misyon. Ikaw ang himala ng buhay ko. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan ng papalubog na araw, sa pagitan ng dalawang pusong sinubok at pinagaling ng panahon, nahanap nila ang kanilang wakas. Hindi isang wakas na tulad sa mga fairy tale, kundi isang tunay na wakas, isang simula ng isang buhay na puno ng layunin, pag-asa, at isang pag-ibig na nagpapatunay na ang pinakamalaking himala ay hindi nakikita sa makina, kundi sa tibok ng pusong nagmamahal. Sa pagtatapos ng kwento ni na Mateo at Angela, malinaw na ipinapakita na ang tunay na himala ay hindi lamang nagaganap sa loob ng operating room. Ang mga kasinungalingan at paninira ni Carlos ay tuluyang nabunyag at napatunayan na ang masama, kahit magtago sa titulo at kapangyarihan, ay may kahihinatnan. Samantala, ang kabutihang pinanday sa integridad, tiyaga, at malasakit ay laging may gantimpala. Si Mateo ay hindi lamang nagpagaling ng katawan, kundi nagbalik ng pag-asa. Si Angela naman ay natutong muling pumili ng buhay. Sa kanilang desisyong magtatag ng isang pondo medikal para sa mahihirap, pinagtibay ng kwento na ang habag ang pinakamakapangyarihang gamot. Ikaw, naniniwala ka ba na ang dangal at konsensya ay mas mahalaga kaysa ranggo at pera? Kung ikaw ang nasa lugar ni Mateo, mananatili ka bang tapat kahit walang nakakakita? At bago tayo magtapos, kumusta ka ngayon? Sana'y maayos ka. Kung may dinadala kang bigat, huwag kang mag-isa. Ibahagi mo sa comments. Nandito kami para makinig at umunawa.